Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa ating Panginoon sa panibagong araw na ito ng Huwebes na muli tayong magbubulay ng kanyang mga salita. Narito po tayo muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Muli po nating umpisahan ang araw sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang atin pong topic sa umagang ito ay may pamagat na ang kapangyarihan ng panalangin. Samahan niyo po akong basahin ang ating pagbabatayang talata sa Lucas, Kabanatang 11, talatang 2 hanggang 4. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso." Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Bawat relihiyon sa buong mundo ay may malaking pagpapahalaga sa panalangin. Ito ang sikreto sa malalim na relasyon ng sumasamba at Diyos na sinasamba.
Mahalagang sa paglapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ay lumalapit tayo sa Kanya hindi bilang alipin o dayuhan, kundi bilang Kanyang anak. Bilang anak, lumalapit tayo sa diwa ng pag-ibig at hindi sa espiritu ng pagkatakot. Lapit tayong taglay ang kagaanan ng loob at pagtitiwalang siya'y handang makinig at tumugon sa ating mga panalangin. Wika sa Roma 8:15, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya makatatawag na tayo sa Kanya ng Ama. Ama ko. Dahil dito, ang ating panalangin ay dapat magsimula sa pagpupuri sa Diyos at pagsusuko ng ating mga sarili sa Kanya bilang hari ng ating buhay. Ayon nga po sa Mateo, Kabanata 6, talatang 9 hanggang 10, ganito kayo mananalangin. Sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ang makapangyarihang Diyos na nasa langit ang dinadalanginan natin at hindi sino mang nilikhang may kapangyarihan. Bago tayo humiling ng anuman, ibinibigay muna natin sa Kanya ang lahat ng pupuri at parangal bilang kabanal-banalang Diyos. Humihiling tayo ng mga bagay-bagay sa panalangin, ngunit nakahanda tayong tanggapin ang Kanyang kalooban, maging salungat man ito sa sarili nating kalooban. Ang unang kahilingang binanggit ay may kinalaman sa pagkain. Ang panalangin ay para lamang sa isang araw na pangangailangan at ang hinihiling ay sapat na supply lamang. Kaya hindi dapat tayo mag-hoard sa panalangin. Bagamat maaring magkaloob ang Diyos ng higit sa ating mga pangangailangan, ng siksik, liglig at umaapaw. Ang sabi nga po sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang gustong ituro ni Jesus sa atin ay ang kumpletong pagtitiwala sa Diyos na sapat ang Kanyang biyaya araw-araw. Kaya't wala tayong dapat ikatakot. Ang sumunod ay kahilingan sa pagpapatawad ng Diyos sa mga nagawang kasalanan. Tanging ang Diyos ang maaaring magpatawad sa ating mga kasalanan. Sa Mateo, ang salitang Griegong ginamit upang tumukoy sa kasalanan ay may kinalaman sa utang. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakautang. Ano mang kasalanan natin sa ating kapwa ay utang natin sa Diyos at sa Kanya tayo magbabayad. Wika, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. Ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga utang ay nakadepende sa gagawin nating pagpapatawad sa mga may utang sa atin. Patatawarin tayo ng Diyos kung marunong din tayong magpatawad. Ang huling kahilingan ay, at huwag mo kaming hayaang matukso. Hindi ang Diyos ang magdadala o maghuhulog sa atin sa tukso. Ang hinihiling natin ay tulungan tayo ng Diyos na maging malakas at matibay sa harap ng mga tuksong wawasak sa ating mga pananampalataya. Sambahin natin ang pangalan ng ang ating Panginoon, kung paano sa langit ay gayon din naman dito sa lupa. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po aming Panginoon, pinupuri ka po namin at sinasamba ang dakilang mong pangalan. Thank you po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat nga po sa umagang ito na muli kaming nagbulay ng iyong mga salita. Lord, patawad po kung may mga pagkakataon na minsan sa aming pananalangin ay inuutusan ka namin o sa aming mga pananalangin ay gusto namin hingin na lahat sa iyo. Salamat po sa mga paalaalang ito. Nawa Lord ay maisa pamuhay po namin ito at matanim sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. Lord, tuloy mo pong ingatan ang mga kapatid na kasama ko ngayon, ang mga estudyante po na magsisipasok o pupunta sa kanilang mga paaralan, ganon din ang mga nagsisipagtrabaho, or ang mga umaalis sa kanilang mga tahanan, ay patuloy mo pong samahan, ingatan mo po Panginoon at ilayo sa anumang
mga kapahamakan. Ganon din, Ama, yung mga naiiwan sa mga tahanan. Lord, Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin, Ama, mga kapatid namin na dumaranas ng mga karamdaman. Ano man po ang iniinda ng kanilang mga lupang katawan ay Ikaw po, Panginoon, ang aming pinagkakatiwalaan. Sa'yo po namin, Lord, tinataas. Ayon sa iyong kalooban, Lord, nawa ay hipuin mo po ang bawat may karamdaman ng mga kapatid ko at maranasan nila ang kaginhawahan. Ganon din po, Ama, yung mga dumaranas ng mga problema, may mga kinakaharap ng mga may marital problems or financial man ito o anumang po ito, Panginoon. Sa iyo po namin ilalapit ang lahat ng ito. Ama, alam po namin na sa aming sarili ay wala kaming magagawa, ngunit sa tulong mo, anuman ang aming mga kinakaharap na ito ay aming mapagtatagumpayan. Salamat nga po, Panginoon, sa pag-asa na palagi mo ibinibigay sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po ang samahan ang bawat isa at nawa, Panginoon, ay maging pagpapala kami sa aming mga makakasalamuha, sa aming mga kapatid. Salamat po ng marami sa iyo. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsama sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Purihin ang Panginoon, umayo at maglingkod.